Pangkalusugan, ako po si Coach Christine, nag-aral ng naturopathy para sa natural na paraan ng gamutan. Paano gagaling sa natural na kaparaanan? Kung ikaw ay marami nang iniinom na mga maintenance na gamot, pero hindi ka naman gumagaling, delikado ang kidney mo, lalo na kung sumasakit na ang iyong tagiliran. Kailangan mo nang matutunan yung tinatawag naming 3 months program detoxification process or 3 months program na kailangan mong mag-detoxify yung 90 days na tuloy-tuloy na pag-inom ng ating pang-detox. Dahil ang colon natin ang pinakamaruming parte ng ating katawan. Ang colon natin binabahayan ng mga bakterya. Parang sa ngipin, kapag hindi ka nagtututbrush, di ba? Nag-iiba yung amoy. So, nagtututbrush ka 3 times a day, pero meron pa rin tartar or black. What if yung colon mo na binabahayan ng pagkain? Ibig sabihin, mas maraming bakterya ang pumapasok sa colon mo kung hindi ka araw-araw nagpupupo. Kaya huwag mong babaliwalain kung ikaw ay constipated. Kailangan mong matutunan yung paglinis ng ating colon. Kapag kasi marumi ang colon natin, dumadami yung bakterya, humihina ang immune system. Pag humina ang immune system, dun pumapasok yung iba't ibang uri ng karamdaman. So, kapag mahina na ang immune system, ang nangyayari po dyan ay pwede kang maging prone sa sakit na cancer. Lagi ko ang sinasabi, stage 1, stage 2, walang pain. Pero pag stage 3, stage 4 na yan, dun mo na mararamdaman yung pain na hindi mo na kayang tiisin, kaya magpapasugod ka na sa ospital. Pero, yung mga nagpapa-chemotherapy at nagpapa-radiation, pinapatay yung bad and good cells. Kaya, kadalasan, 1 year lang tinatagal. Swerte na lang kapag umabot ng 3 years or 5 years. Kaya naman, pinag-aralan natin ang naturopathy dahil sa natural na paraan. Kapag alam mo paano linisin ang colon mo at alam mo yung mga bawal kainin, lalo na kapag may bukol ka na, meron kasing pagkain ng mga bukol. Kapag kinakain mo yan, lalo siyang lumalaki, lalo siyang dumadami. For example, meron kang bukol sa breast. Pag pinabayaan mo lang yan, magkakaroon ka rin ng bukol sa ovary at magkakaroon ka ng bukol sa leeg. Kasi nga, connected yan, bawat isa. Connected siya. Ang kailangan nating matutunan, yung tinatawag na lifestyle. Kapag palagi kang kumakain ng pagkain mayaman sa acidic, pagkain niya ng cancer cells. So, dumadami sila dyan. Binubuhay mo sila, kaya sila nabubuhay. Kaya nga kahapon, may nakausap ako, may kaibigan daw siya, May po nagpa-opera ng suso niya. June, July, namatay ng July. So, 2 months lang, hindi kinaya yung operation. Kailangan nyo pong matutunan yung natural. Kasi sa natural, kailangan lang naman po nating i-deprive sila or gutumin yung mga bad cells. Paano natin gugutumin? Unang-una, kailangan nating linisin yung ating colon. Pangalawa, kailangan natin magpasok ng nutrisyon. Kasi nga, wala ka nang pinapasok na nutrisyon sa katawan mo. Wala ka nang pinapasok na nutrisyon sa katawan mo. Kaya ang nangyayari, hindi na po lumalakas ang katawan mo. Kasi puro preservative na ang pinapasok mo sa katawan mo. Diba? Mahilig ka sa mga mamantikang pagkain, fast food, preservative na pagkain, preservative juices, wala na sustansya. Diba? Longganisa, tocino, hotdog, at mga pritong pagkain. So, wala na po siyang sustansya. Hindi ka na nagpapasok ng nutrisyon.
Nung panahon po ng Bible, panahon ni Jesus Christ, ang buhay ng tao umaabot ng 900 plus. Dahil ang pinapasok nila sa katawan nila ay yung mga pagkain na alkaline, yung gulay at prutas. Kapag ang gulay po, like pakbet, niluto mo siya, hindi na po siya gamot. Yan ay ulam na po yan. Kaya dapat gawing alkaline. Kaya may mga nagsasabi sa akin na naglalaga sila ng dahon ng guyabano. Kapag nilaga mo yun, acidic na po yun. Binubuhay mo lang yung cancer cells mo at pinapalaki mo lang sila. Kasi pinapasok mo sa katawan mo is acidic pa rin. Kaya nga meron tayong tamang combination ng mga supplement, tamang dosage na makakatulong para tunawin ang bukol, no? So, yan ay nakaprogram po yan. At kapag nag-avail kayo ng 30 days detox program po natin, meron po tayong free guidelines kung ano yung mga dapat kainin at kung ano yung mga bawal kainin. Kaya marami po tayong natutulungan, lalo na po yung may natulungan po tayo na sobrang lala na ng gout niya, nagkaroon na siya ng bukol sa tuhod na kasing laki ng ulo ng sanggol, na ang tagal niya nang iniinda, 5 years na siya nagtitiis. Ang lagi niya lang iniinom ay pain reliever. Kaya nahihirapan na siyang umihi at dumumi, and sobrang sakit na ng tagiliran niya. So, bago siya makapag-decide na mag-avail sa atin ng pandetox, 1 month pa inabot. Kasi nga, yung mga kamag-anak niya ay hindi naniniwala sa program po natin. Mas naniniwala sila sa mga maintenance na gamot. Na kahit 5 years na umiinom, wala namang nangyayari. Tapos, nung hindi na makalakad, saka lang naniwala po sa atin. So, nag-avail siya ng 60 days detox program. Lahat po ng combination at complete na pandetox natin ang inavail niya. And then, after po nun guys, 30 days pa lang po, nag-chat na sa akin na gumaling na yung sugat. Hindi kasi gumagaling. Pumutok na yung bukol, naging sugat na, nagnanana na. Pero nung nag-avail na siya ng ating pandetox, yung pumutok na sugat, humilom na, and then lumiit na yung bukol. So, ganun kaganda kapag natutunan mo. Kasi pinasahan ko rin siya ng guidelines. Yung mga bawal kainin at yung mga dapat kainin para matulungan yung kanyang katawan na mag-repair. Kapag po kasi nasira yung mga organ natin, kailangan lang natin i-detox. And then, second, i-repair. Paano ma-repair? Lalagyan natin ng maraming nutrition. Kaya nga combination eh. Kaya may mga nagtatanong sa akin na, Coach Christine, nag-take naman ako ng supplement pero walang nangyari sa akin. Kasi nga walang coach ka. Walang nagtuturo sa'yo. Ano yung guidelines? Ano yung mga dapat kainin? For example, nag-avail ka sa amin. After 1 week, tatanungin ko anong kulay ng ihi mo, anong kulay ng dumi mo. Para alam ko kung kailangan mo pang uminom. Dadagdagan pa natin. Diba? Para matulungan agad at mabilis na maging okay yung iyong mga nasirang organ. Lalo kung sumasakit na ang dibdib mo, sumasakit na ang ulo mo, prone ka na sa heart attack at stroke. Kaya kailangan na nating tunawin yung mga bumara sa ugat mo. Diba? Sa pamamagitan po ng ating, meron tayong Barley gummies, Thion gummies, at Berberine gummies. So, bawal kasing ipakita yan sa binilisan ko lang. At marami pa tayong ibang mga combination kung anong dapat sa'yo. Depende yan sa nararamdaman mo. Diba? Kung hindi ka nakakatulog, may insomnia ka, delikado po yan. Delikado kapag may insomnia. Kasi ang pagtulog, dyan natutulungan na ma-repair yung mga cells natin. Kung hindi ka nakakatulog dahil may insomnia ka, delikado. Diba? At yung mga bukol, kapag pinaopera mo yan, after ilang buwan, hindi mo binago yung lifestyle mo, ganun pa rin po yan. No? Tutubo, babalik pa rin yan. Kaya paulit-ulit ka nang magpapa-opera. Diba? So, sa mga gustong mag-detox, actionan mo na agad yan. Sabi ko nga, prevention is better than cure. No? Huwag mo nang hintayin lumala bago ka mag-take action. Meron nga pumunta dito, nagpa-QMRA check-up. Meron kasi tayong apparatus check-up. Nahahawakan mo lang ng 1 minuto, malalaman mo agad yung health status mo from head to toe.
1,000 per head yun, pero naka-promo tayo, 500 per head na lang. Nagpunta siya dito kasi nga, naggaling na daw siya ng ospital, gumastos na siya ng 100,000, pero wala namang nangyari. Ganun pa rin yung nararamdaman niya. Pumunta siya dito, namumuti na yung labi, pati yung muka. Hindi na makapagsalita, nauutal na kasama yung sister niya. And then, nagpapa-QMRA po siya. Bago siya chinek, kasi nga, wala na po sa wisyo, pinainom ko muna siya ng mga pang-detox natin at yung ating colon detox coffee. Tapos, nagulat yung sister niya, maya-maya, namula na yung muka, namula na yung bibig, nakapagsalita na, di ba? So, ganun ka-effective po yung ating mga pang-detox. Kaya kung malapit lang kayo sa area namin, sa San Pedro, Laguna, pwede kayong magpa-schedule ng ating QMRA. Kasi doon makikita yung health status from head to toe. Kung mayroon ng bara sa puso, may bara na sa brain, may problema na sa colon, madumi na. So, makikita po doon. High-tech apparatus po siya. Before, pumupunta kami sa Quezon Province para po mag-organize ng event. Maabot ng 100 na taong uma-attend po sa atin. 100 per head po yun. No? So, meron ako na check up doon before na may nakitaan akong cholesterol crystal. Sabi ko sa kanya, mag-detox ka ma'am kasi sumasakit ng dibdib mo, tama? Meron kasing cholesterol crystal. Ibig sabihin, tumigas na po yung crystal dun sa daluyan ng dugo papunta sa puso. Na kapag pumutok yan, pwede ka ma-heart attack. So, sabi niya sa akin, gagawa niya ng paraan kasi sabi ko, 10K, 30 days detox muna. Saka na natin ituloy pag nakita natin na detoxify ka na kung ano pang kailangan mo. So, ito muna yung pinaka-importante. So, dahil nga wala pa siyang budget, naghanap pa ng pera. So, after 3 days, nasa Manila na po kami. And then may tumawag sa akin yung sister niya. Akala ko naman mag-aabil na ng pan-detox. Yung pala, inatake na po sa puso. At hindi na umabot sa ospital. So, sabi ko nga, napaka-traitor na sakit ang atake sa puso. Kaya kung hindi mo agad aagapan at meron ka nang nararamdaman na pain, na parang tinutusok-tusok ng karayom, tapos binabaliwala mo lang, matakot ka. Diba? Kasi mas mahal ang ma-ospital at ang buhay mo ay iisa lang. Kawawa naman yung mga maiiwan mo na mahal mo sa buhay. Kaya mas maganda po na mag-detox na po agad tayo. Maganda na mag-detox na po agad tayo para matanggal yung mga toxin na bumabara po sa daluyan ng dugo papunta sa puso o papunta sa brain. Dahil kapag po sa brain, stroke po yan. Ang stroke po kahit ilang taon kang mag-maintenance, hindi na bumabalik, di ba? Yung ngiri, yung nahirapan ng gumalaw yung katawan mo, yung kalahati ng katawan mo patay, yung kalahati ng katawan mo buhay. So, mawawalan ka ng silbi sa mga mahal mo sa buhay. Okay? Shout out kay Vilma Regalado, shout out kay Noy Vergara, shout out kay IBU Mama, ayan, shout out kay Andre. Ayan, kung hindi ka pa naka-follow, ay i-follow mo na ako at i-subscribe para lagi kang updated sa mga video na ginagawa ko para sa pangkalusugan. At kung may mga kakilala ka na may bukol, i-share mo ang video na to para matulungan po natin sila. Thank you and God bless. Bye-bye!